Kamusta na po ang inyong relief operation sa mga lugar na naapektuhan po ng lindol? So sa General Santos City, nag-umpisa na po kami. Yung ibang lugar na mahirap puntahan tulad ng sa Sarangani Province, sa Glan at sa Malapatan, nakarating na rin po kami nung isang gabi pa at nagdala na rin po tayo ng relief goods natin. At tapos meron din po tayong area na titignan ngayon, yung Davao Occidental. Ito po ay yung San Jose Abad Santos at Balut Island. Nandun na rin po tayo sa relief operation natin. Meron pa rin po tayong search and rescue na ginagawa sa General Santos. Tumutulong din po tayo sa Glan, no? At saka ngayon, since meron ding report dito sa may Davao Occidental, sa Jose Abad Santos, saka sa Balut Island na meron mga landslide din. So nandun din po yung mga teams natin. Pero ang focus natin ngayon kasi, Nina and Migs, ay also yung pag-produce ng water. Kasi na-isolate kasi ang island, no? Na ang Glan at ang Malapatan. Kaya wala po silang tubig ng ilang araw na. So ang ginawa po ng ibang ahensya, nagdala din po ng tubig, nagdala din po kami ng tubig, pero ang inisip po namin ay magdadala na lang kami dapat ng water treatment system or equipment para doon na lang kami gagawa ng tubig sa Glan at sa Malapatan. So, tuloy-tuloy pa rin po yung paglilinis. Tumutulong din po kami sa paglinis ng mga debris kasi marami pong mga landslide area. Nandun po yung team natin. Set up po yung team natin ng mga command post, command center natin. Kaya yun po. At saka tuloy-tuloy yung in-depth assessment. Natapos na po kami sa rapid assessment. Nalaman natin ang mga pangailangan pang emergency. Pero yung mga in-depth assessment, yun ang ginagawa natin tulad ng mga bahay, ilan yung mga nawalan ng bahay, ilan yung mga infrastructures pa rin ang sirang-sira at kailangan natin tulungan, especially kung yan po ay nagpo-provide po ng community service. Opo. Doc Gwen, good morning, Migs po ito. Of course, Red Cross ang mandato po talaga is to, kumbaga, quick response in times of need, in times of natural calamities. Usually, pag earthquake, ano po yung mga karaniwang first approach po ng Philippine Red Cross? Especially, napaka-delicate po nito. Kapag may mga natatrap, hindi agad-agad ang swift action po dapat. Pero ano pong approach po ng PRC, ma'am? So, ang ating approach, number one, pag before pa lang nangyayari ang any disaster, no, ang approach ng Red Cross ay multi-hazard. Kasi we will not know kung ano yung hazard na darating. And it can be also, multiple. Example, pwedeng earthquake, pero magkakaroon siya ng tsunami, magkakaroon siya ng landslide, so magkakaroon siya ng fire. So, we always prepare and to respond, no, in multiple hazard ng disasters. So kaya normally number one dyan ay rescue. Kasi pa nag-collapse yung structure, we go and we save lives muna. So tayo through rescue efforts. And then since may tsunami alert tayo for earthquake, laging ganyan. So we check kung may tsunami alert. We alert the communities to go to highest point, no, in their area para sila maabutan ng tubig in case na magkakaroon ng inflow ng water from the sea. So nagkaroon tayo ng tsunami, buti na lang ay medyo yung wave ay mahina at mababaw lang. So otherwise it would have been very difficult. So after nung we check the evacuation centers, kung may evacuation centers, kung meron po, and we check yung mga bahay-bahay, we check the lifelines agad, no? So kung may tubig ba, may kuryente, at ano pang mga lifelines, bridges na ano ba yan, na cut ba yan, para we know kung we can access the area or not. And then pagkatapos po nun, we check sa evacuation center, may pagkain ba yung mga tao, may marketplace ba, may bibilan ba ng pagkain doon o wala, may nagpapakain ba na ibang ahensya o ibang mga donors natin and partners. So kung wala, then we fill the gap din. So yun, so ngayon ginagawa natin, we're feeding, meron po tayong hot meals, meron po tayong mga food packs, sa Glan puro food packs na tayo, nagbibigay tayo ng mga food packs na. And then we check kung sarado pa rin mga ibang tindahan o nasira yung mga kabuhayan, then we give also mga hygiene kits, kitchen sets, and then we also look into yung mga livelihood support natin. Sa ngayon nakafocus pa lang tayo, Migs, no, sa emergency relief, emergency needs ng mga tao. So sabi nyo nga po kanina, Dr. Gwen, nakakonsentrate kayo dyan sa Glan and Malapatan. Bakit po? Ano po ba ang nangyari dyan? Sabi nyo, na-isolate yung mga
sila. po yung bridge. Opo, Opo. nag-collapse yung bridge. Yun ang ano po ng Jensan going to Glan and then Glan to Malapatan or vice versa. So yun po. Pero this morning nasabihan po kami na passable na po yung road ng Malapatan to Glan. So we're validating and verifying kasi gusto rin namin makadaan doon para makarating po yung support from Jensan to Malapatan and Malapatan to Glan. So, may nakapasok na po ba from the Philippine Red Cross dyan sa Glan? Yes, opo, nandun na Opo. po kami. Sa Glan po, meron po kami pumunta po kami by land kahit puputol okay. yung bridge. So dumaan po ng mga tao namin sa river and then pumunta rin po kami via sea, no? Sa Glan, no? Opo. Gumamit po tayo ng fishing boat para makarating tayo doon. Oo, ang hirap talaga pag ganyan isolated. No? Ilang families pa yung affected Yes. dyan sa Glan? Tsaka sira po yung sira po yung wharf no ng Glan no at tsaka Malapatan. Kaya hindi natin na ibaba agad yung mga goods doon. So pag nag-travel tayo by sea, i-anchor muna yung yung boat no somewhere and then from there ililipat parang i-relay natin yung mga goods sa maliliit na bangka. So maliliit na bangka tsaka dadalhin po sa wharf. Yung Opo. wharf po ay sira no. Opo. And then doon naman sa Broken Bridge, ganun din, dadalhin na natin kung saan na karoon ng sira yung bridge, bababa doon sa ilog, iakyat ulit kung saan nakaantay naman nakaabang sa kabilang section no, yung sasakyan. So in terms of number of sa evacuation center, meron po tayong 623 families or 3,000 individuals dito po sa Jensan, Sarangani at South Cotabato. And Okay. then yung mga damages na bahay naman, so for today, ang number of reported ay damaged no, 515 houses totally damaged. Ang partially damaged ay 1,832. Okay. All right. Dr. Gwen, maraming salamat po for this interview. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine po. Red Cross po, ma'am. At Thank you, Miss Nina, and thank you, Migs. sana po mabigyan pa no yung ng tubig yung ating mga kababayan no, na Yes, na-isolate. opo. And tulong medical, no? And So we're also medical. helping them sa mga medical assistance. Thank you po. Alright. Yan po si Secretary General Dr. Gwen Pang ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po.